Whew. Kaya ba? Hey, what's up everyone? This is Joe once again. Welcome sa another episode of Motorcycle. At ngayong araw samahan mo kami. Sabi ko kami kasi pumunta tayo ng inahe tayo ni Mrs. para bisitahin si Papang, which is my father-in-law, and along the way we're gonna talk about ADV 160. So let's go. Gas muna tayo kasi wala tayong gas. Let's go. Okay, so gassing up lang muna, and napansin natin dito sa gas tank may tubig, oh. Hindi nakakalabas yung tubig pala dito. Alright, so papunta tayo sa Barrio 7, and yes, nandito tayo of course sa Coral City Jensen Drive. At sabi ko naman sa inyo, ang ating pag-uusapan ngayon is about ADV 160, and well, I guess we're gonna talk about yung mga experience or yung insight ko about owning this ADV 160 at kung rason kung bakit ADV 160 ang napili natin. Well, sa una pa lang nung lumabas actually yung XADV, wala pang ADV 150 or 160 at that time, nakita ko yung ang ingay nung motor dun sa layo. Nakita ko yung patalastas or commercial ng XADV, and talagang manghang-mangha ako on that commercial kasi big bike, hybrid or slash scooter na siya. So sabi ko, napakaganda naman ito, at ang ganda-ganda ng naisip ng Honda na gawing parang big bike na wala na clutch or automatic na siya. So from that point, ayun, nagkagusto na talaga ako sa XADV. And then after I think a year or a few months, na bali-balita na magkakaroon ng ADV 150. Dahil doon, dahil kamukha ng XADV yung ADV 150, nangarap tayo na magkaroon ng ADV 150 at that time. Doon na nag-start ang lahat. I was really frustrated kasi I'm working at home, and ang mahirap sa working at home, baka kapag kukuha ka ng motor sa casa at installment, medyo challenging yung proof of income kasi unlike sa local employment na may HR, may certificate of employment and all that, and how many years and all that stuff. But on my end, syempre parang contractual basis, so parang ewan ko, siguro dahil doon kaya hindi tayo na-approve. Nabigo tayo, and things happens for a reason, sabi nga nila, di ba? And fast forward, after a couple of years from ADV 150, lumabas yung ADV 160, which is a blessing na hindi natin nakakuha ng ADV 150 kasi this is an upgrade of that motorcycle. Na-try na rin natin gamitin when we were in Legazpi kasi yung ating kapatid was able to get that ADV 150, and I tried that. Nag-ride tayo sa Legazpi City, and nakita natin yung performance niya, which is underwhelming ang power niya, unlike sa ADV 160. Kaya nito, kapag kailangan mo talaga ng power or medyo kailangan mo mag-overtake on the highway, hindi ka mabibitin. Well, may beaten factor pa rin, pero hindi ganun, of course, ka-underwhelming as the ADV 150. Dito tayo nagbebenta ng bibingka, so bili tayo ng bibingka dito. Ayan, balot ba? Tagpila? Po, sir. Ayan, so bibingka for 5 pesos dito. Tama tayo, papasalubong natin sa
kay Papang. Okay, so continuing our journey. Okay, so a lot of the features of ADV 160 and actually ang rason kung bakit natin kinuha yung ADV, ang motor na to. So ito lang at that time ang scooter na designed for parang adventure. For instance, yung kanyang gulong, which is dual off-road na lumabas siya, so hindi mo na kailangan siyang i-modify. Ang clearance niya from the ground is medyo mataas as compared to those scooters in the market. So scooter siya, ibig sabihin hindi na ako mahihirapan ginagawa ito pabangkain. Alright, hindi na ako mahihirapan mag clutch and all that. Okay, so tumaan kami dito sa Triple J Refreshment para sa Batchoy. Ito ang pinakasulit na Batchoy dito sa Coronadal City. Let's go. Salubong natin kay Papang yan. At nagugutom na rin ako. Okay, good. Are you road? Okay, so to continue, ito ang dahilan kung bakit nag-ADV 160 tayo. Dito nakatira tayo sa Mindanao and we are in Coronadal City. At dito sa Coronadal, although maraming sementadong lugar, from time to time meron pa rin talagang mga roads na off-road, and ito lang yung nakita ko na scooter na kayang-kayang yung mga ganong klaseng daanan. So if you're gonna compare it with mga scooter ng Honda, be it PCX, Click, diba? Parang hindi siya bagay para sa mga ganong klaseng mga daanan. While ditong ADV, pwede siya on and off road, and that is one of the most selling factor kung bakit nag ADV 160 tayo. Ayan na nga, tingnan nyo ito, papapunta tayo sa yan, yung mga ganitong klaseng run. Although kaya naman to ng mga maliliit na scooter, pero minsan kasi pagka lalo na umulan at medyo basa na at medyo mabato, may advantage talaga yung ADV 160 on these types of road. At hindi lang sa mga ganitong lugar, of course, light to moderate na mga klaseng off-road. At kapag nag-ride din tayo, maraming instances na tayo na biglang napasabak sa mga off-road or scam ride, ika nga. So yes, if I'm not using ADV 150, I'd be struggling a lot more than using ADV 160. At yun, isa pa na sa gustuhan natin, yung kanyang torque andun na. Unlike the first one, which is ADV 150 na gamit natin sa Bicol na sa kapatid natin, iba pa rin talaga yung kanyang power ng 4 valves. And then of course, yung iba dyan is mga additional factors na lang, which of course yun din ang nagpadagdag pa at mas lalong kumbinsi sa akin na kunin ang motor na to. Like for example, itong kanyang windshield sa unahan natin na adjustable na. Not all scooters has this type of feature.
Itong shocks niya sa likod, which is Showa na, di ba? Hindi basta-basta na klaseng shocks. Ayan, ito kagaya nito na medyo sandy siya, okay pa rin siya. Yan, with our tires, kaya siya, walang problema. Ayun, yung charging port niya, which is hindi mo na kailangan ng adapter, straight away pwede mo na i-charge, lalo na tayo nagbablog. Ito mga ating camera na gamit kapag ka nalulobat siya. Wala kasi akong mga extra na battery sa mga action cameras natin, so meron ako ditong wire nakalagay dito sa loob, at nilalabas ko lang siya at diretso ko na siyang chine-charge kapag ka nalulobat tayo, which is very convenient. And then itong naked handlebar na ito, malaking tulong din ito kasi marami tayong nailalagay sa naked handlebar na to. Yung mga mounts natin for the action camera dito, nalalagay natin. Ayan, nalalagay natin yung lagayan ng tubig at kung ano-ano pa, because of this naked handlebar. Okay na. So ayun, nakarating na tayo dito sa tingnan natin. Okay. Okay, let's go. May papakita ko sa inyo at hopefully hindi masyado malalim, pero titingnan natin kung kaya natin mag-cross. And this is one of the reasons kung bakit nag ADV 160 tayo. So tantananan. Ayan, kung nakita nyo, may mga river scenes dito sa farm na to. At itong motor na to kasi kahit pa paano yung mga ganyang klaseng tawag dito, daanan, kaya pa rin. Gusto nyo subukan natin? Para sa inyo ito, try natin. Let's go. Check muna natin kasi minsan lumalalim itong daanan na to, so I'm not sure, pero mukhang hindi naman siya malalim ngayon. Let's see. Dito may daan naman para sa tao, pero syempre hindi mo kayang padaanan dyan ng motor. Ito kasi nagbabago-bago yung daan na ito. Ito delikado to, medyo slippery. Yan, kita mo may mga dumadaan dito na motor. Minsan kasi dito sa gitna may mga malalim na part, biglang lalim. Ito manageable tong ganitong klaseng daan. Ito lang magiging challenging. Ayan, may dadaan. Ayan. Ayan. Ha, sige. Okay. Sige, thank you. Ayan, pinakita sa atin yung daanan niya. Alright, we're gonna go and try it ourselves para sa inyo lang. Salamat nga pala sa mga
taong sumusuporta natin all throughout the years na nagbablog tayo. Shout out sa inyong lahat. And masa kayo na patuloy tayo sa ating paggagawa ng mga content na kagaya nito. Tara! Woo! Kaya ba? Kaya! Yun ang sinasabi ko na kaya ng ADV 160. So ayan, dahil dyan uulit natin, pabalik tayo, itatry pa rin natin. Ang kulit, di ba? So ito yung pinaka major selling point kung bakit tayo kumuha ng ADV 160. Dito pa lang sulit na, di ba? Ayan. Ang paakyat naman ang magiging challenging kasi medyo basa, but we're gonna go and try. Diba? Kayang kaya. Yung XRM kanina tumigil pa siya sa gitna, ang ADV wala na kasi kaya ng power niya. Yes! Diba? Iba talaga ang power ng ADV sa mga ganitong klaseng terrain. So success tayo pagdating sa adventure ng ADV 160. Okay, so aside from those features na mention natin, of course, last but not the least is itong looks ng ating ADV 160. Stock pa lang, ulam na kumbaga, diba? Wala ka na, formado na siya halos. Kung gusto mo papagandahin, mas mapapaganda mo pa. At yun, mga premium yung mga parts niya. So ayun lang, for me ang rason kung bakit ADV 160. Well, ano sa tingin niyo? I think that's gonna be it for this video. Thank you so much for watching. Again, this is Joel. If you're interested in motorcycle related contents, travel and gadgets, please make sure to subscribe to this channel.